Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang batas dito sa Pilipinas na nagbibigay proteksyon at pagkilala sa mga katutubong komunidad. Ito ay Republic Act 8371 o mas kilala bilang Indigenous People Right Act of 1997. Bakit nga ba mahalaga ang batas na ito? Ano ang layunin nito at paano nito binabago ang buhay ng mga katutubo? Ang Republic Act 8371 ay isang batas na nilikha upang kilalanin at igalang ang karapatan ng mga indigenous cultural communities or indigenous peoples. Noong nakaraan, maraming katutubo ang nawalan ng lupa at hindi nabibigyan ng sapat na boses sa mga desisyong may kinalaman sa kanilang komunidad. Dahil dito, isinabatas ang RA 8371 noong 1997 upang masigurong may legal na proteksyon ang kanilang lupa, kultura at pagkakakilanlan. Sa madaling salita, ang batas na ito ay nagsasabing may karapatan ang mga katutubo sa kanilang lupang ninuno. May karapatan silang panatilihin ang kanilang kultura at tradisyon. May karapatan silang magpasya para sa kanilang komunidad. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng batas na ito ay ang pagkilala sa ancestral domain at ancestral land. Ang ancestral domain ay tumutukoy sa malawak na lupain na matagal nang tinitirahan at pinamamalaan ng isang katutubong komunidad. Hindi lamang ito simpleng lupa, kasama rito ang kagubatan, ilog, bundok at iba pang likas na yaman na bahagi ng kanilang pamumuhay at kultura. Samantalang ancestral land naman ay tumutukoy sa mas partikular na bahagi ng lupa na pagmamayari ng isang pamilya o individual na kabilang komunidad ng mga katutubo. Ano nga ba ang mga karapatan ng mga katutubo? Hindi lamang lupa ang pinoprotektahan ng batas na ito. Karapatan sa lupa at likas na yaman. May kontrol sila sa paggamit at pangangalaga ng kanilang lupang ninuno. Karapatan sa sariling pamamahala. Maaari silang magpatupad ng sariling batas at sistema ayon sa kanilang tradisyon. Karapatan sa kultura na integridad. Protektado ang kanilang wika, ritual, tradisyon at paniniwala. Karapatan sa panlipunang katarungan at serbisyo. May karapatan silang makatanggap ng edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyo mula sa pamahalaan. Ibig sabihin, hindi sila dapat ma-discriminate o maliitin dahil lamang sa kanilang pagkakakilanlan bilang katutubo. Isa pang mahalagang konsepto sa ilalim ng batas ay ang Free, Prior, and Informed Consent o FPIC. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang free ay walang pamimilit o pananakot. Prior, bago pa man simulan ng anumang proyekto. Inform, kompleto at malinaw ang impormasyong ibibigay sa komunidad. Halimbawa, kung may kumpanyang gustong magmina o magtayo ng proyekto sa lupang ninuno ng isang katutubong grupo, hindi ito maaaring gawin nang walang malinaw na pahintulot ng komunidad. Ipinapakita dito na may boses at kapangyarihan ang mga katutubo sa mga desisyong may epekto sa kanilang lugar at kabuhayan. Sino ang nagpapatupad ng batas? Ang ahensyang responsable sa pagpapatupad ng batas na ito ay ang National Commission on Indigenous People o NCIP. Ang NCIP ay tumutulong sa pagproseso ng mga titulo ng ancestral domain, pagprotekta sa karapatan ng mga katutubo, at pagtiyak na sinusunod ang mga probisyon ng RA 8371. Sa kabuuan, ang Republic Act 8371 ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang mga katutubo sa Pilipinas ay hindi napapabayaan kundi kinikilala at kinagalang. Pinapaalala sa atin ng batas na ito na ang kultura, tradisyon at lupang ninuno ay hindi lamang bahagi ng nakaraan. Ito ay mahalagang bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan. Dahil dito, tungkulin nating lahat na igalang at suportahan ang karapatan ng mga katutubo.